Mula po ito kay Ginang Edetana Donza. Sabi niya, salbahin na sila Kam, walang puso, ahas talaga, walang pakinabang, yan traidor. Maski pure kapatid niya, pinagnakawan pa. Salamat naman sa dating may-ari ng tahanan or property sa Tagaytay na binili ni Kim ay sumaklolo. Buti na lang ng maaga, salamat naman sa kanya. Ano ba sila Kam ngayon? Bakit siya nagkaganyan? Matanong ko lang, may asawa ba sila Kam? I mean, married ba siya? Pag hindi siguro may taong nagdikta kay Lakam na ito ang gawain niya, ang magnakaw kay alamin ni Kimi yan. May taong nagutos para ma-down si Kimi. Yun ang hinala namin, kaya time to investigate to know what's this behind the incident. Kaya tama ginawa nila, madaliin ang imbestiga sila Kam. Tulungan natin si Kimi para makuha ang hustisya sa pagnanakaw ng mga ari-arian or property niya, lalo na sa pera. We know God is there to protect Kimi. Lord, please help Kim Chu. Hopefully, ang mga salarin ay mag-surrender na. Yes, tama kayo dyan, Ginang Edetana Donza. Isa din po yan sa iniisip ko na baka meron pong involved na tao, kaya ginawa ito ni Ate Lakam. Ito iisip ko lang naman mga kakimpaw, no? About kay Ate Lakam naman mga kakimpaw, wala po ata siyang asawa, wala din po siyang anak, mga kakimpaw. Kaya siguro ganito na lamang din ang ginawa niya kasi wala po siyang mga anak, wala siyang iniisip kundi sarili niya lang. Pero kahit na gano'n na wala siyang asawa or anak, sana naisip niya man lang yung pagod, yung sakripisyo na inalay ni Chinita Princess para po sa pamilya ng mga Chu, 'di ba? Kasi si Kim Chu na po mga kakimpaw ang tumayo na ama at ina ng pamilya nila para magkaroon sila ng magandang buhay individually. 'Di ba? Sana yun lang naisip po ni Ate Lakam. Tapos ngayon, ito yung biggest na masakit na ginawa niya kay Chinita Princess. Grabe mga kakimpaw, no? Sana nga po ay mahuli at managot ang totoong salarin sa pagkaubos po ng pera ni Chinita Princess sa kanyang mga account kasi hindi po deserve ni Chinita Princess ang ganitong sitwasyon. So maraming salamat sa komento, Ginang Edetana Donzal. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng Sabado. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa naging statement ni Direk Jojo Sagin sa lahat sa mga Kimpaw fans. Sabi niya, good morning everyone. Thank you God for today. And thank you for watching The Alibay on Prime. Keep on streaming mga B. Ingat and have a great weekend. So natutuwa po ang management, ang Dreamscape, ang Prime Video PH dahil sa init ng pagsuporta na patuloy niyo pong binibigay kay Kim and Paolo Avellino and sa project nila na The Alibay. Grabe kasi yung The Alibay kagabi mga kakimpo, no? Sobrang mixed emotion na naman ang nangyari. At sabi nga po ni Mai, episodes 9 and 10 were exceptional as always. But it really felt like some important scenes were cut. Suddenly, Stella has a bruise on her lip and Episode 10 opens with her comforting Mama Mona about the club closing even though the previous episode showed they had no violations. I just felt like there's a disconnect in some parts because of some cuts. So ano kaya yung mga eksenang pinutol mga kakimpaw dito po sa The Alibay? Siguro sa pre-TV na lang po yun ipapalabas once po na natapos ang The Alibay dito po sa Prime Video PH. Meron po kasing mga missing na eksena na hinahanap ng mga manonood. And sabi nga nila baka sa pre-TV na lang daw yun ipalabas sa oras na ito ay matapos sa Prime Video PH. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol nga dito sa The Alibay. So marami pong nalulungkot since episode 10 na nga po yung napanood nila kahapon, araw po yan ng Friday. Meron nga po akong nabasa ganito, nakailang episode na ang The Alibay. Malapit nang magwakas ito, 4 na episode na lang, meaning 2 Friday na lang ang pagsasaluhan natin at
magpapaalam na ang The Alibay ni Kim at Paulo. Paano na tayo? Mamimiss natin sila ng sobra nito. Maboboring tayo ng sobra. Sana naman gawa ng part 2 ito ng Dreamscape dahil napakaiksi lang nito. Please Dreamscape, muli ninyong dugtungan ng Alibay series. Gawin nyong up to 100 episode. Sa pagkakaalam ko kasi 14 episode lang ito. Sana makiusap ang Kim Pao para dito sila ang susi sa pagkakaroon ng part 2. Huwag sanang mag-goodbye agad since in demand naman ito sa market. Taging Dreamscape, sana pakinggan nyo po ang hiling namin. So yan po mga kakimpaw, yung kinalulungkot ng marami na si Kim and Paolo Abilino mag-goodbye na para dito sa The Alibay na napapanood po sa Dreamscape. So once kasi na natapos ito sa Prime Video PH, ililipat naman po nila yan dito sa telebisyon, sa Free TV. So doon natin sila mapapanood. Pero syempre, paulit-ulit na lamang po. Kaya sana nga ay dinggin po ng Dreamscape ang panawagan ng mga fans at ilang mga casual netizen na gawan po ng part 2 ang The Alibay kasi sobrang nabitin nga po ang marami. Sobrang nabitin, tas every Friday lang din po ito napapanood. So sana nga gawan po ng part 2 kung di naman po kalabisan, 'di ba? Para sa mga fans na nagmamahal at sumusuporta kay Kim and Paolo, 'di ba? Sana po ay dinggin ito ng management ni Kim and Paolo. At kung hindi naman po, wag kayong mag-alala dahil by 2026 po magkakaroon ulit ng project si Kim and Paolo Abilino and naka-line up na naman po 'yan. Sa ngayon siguro kailangan mo nang magpahinga ni Kim and Paolo Abilino since alam naman natin yung pinagdadaanan po ni Chinita Princess ngayon. Kailangan niya talaga ng pahinga, comfort, and syempre magpapalakas po sa kanya para makapag-isip-isip siya dahil sa laban po na kinakaharap niya ngayon at ng kanyang sister na si Lakam. Sana ay mapagtagumpayan po ni Chinita Princess ang kanyang mga problema ngayon, katulong at kasama po si Paolo Abilino. 'Di ba? Pero sana hindi din po tanggalin or alisin yung pag-asang magkaroon ng part 2 itong The Alibay dahil sobrang nabitin po ang mga manonood. Kaya taging management ni Kim and Paolo, lalo na po ang Dreamscape PH na kung saan ay gawa ng part 2 ang The Alibay. Mukhang magandang balita ito para sa lahat ng tumutok sa The Alibay. Heto ang mahabang reaction at dagdag na pananaw tungkol sa pahayag ng Dreamscape na malaki ang pasasalamat nila sa mga nanood. Ang pasasalamat ng Dreamscape sa mga manonood ng The Alibay ay nagpapakita kung gaano kalaki ang naging epekto ng serye sa industriya at sa publiko. Sa panahon ngayon na napakaraming palabas at platform na pwedeng pagpilian, hindi madaling makakuha ng solid at matatag na viewership pero nagawa yun ni Kim Chiu at Paolo Abilino. Ito ay patunay ng lakas ng kanilang tambalan, ng husay nilang umarte at ng kalidad ng kwentong ibinigay ng Dreamscape. Marami ring fans ang nag-invest ng emosyon at oras sa bawat episode, kaya ang pasasalamat ng production team ay parang tribute na rin sa dedikasyon, suporta at pagmamahal ng audience. Ibig sabihin, hindi lang basta nanood ang tao, nakiisa sila, nakisigaw, nakiiyak at nakisama sa bawat twist ng kwento. Ano ang masasabi ko sa balitang ito? Napaka-positibo nito at deserving na ma-recognize ang viewers dahil sila ang nagpatibay sa tagumpay ng serye. At syempre, magandang makita na marunong magbigay-pugay ang Dreamscape sa kanilang audience. Isang bagay na nagpapatunay kung bakit sila respetado bilang production team. Ano pa ang maidagdag ko tungkol dito? Posible itong magbukas ng pinto para sa panibagong proyekto ni Kim at Paolo dahil sa lakas ng tambalan nila. Pwede ring magkaroon ng sequel, spin-off o special episode kung patuloy ang demand ng fans. Mas lumalawak ang recognition ng Pinoy drama, lalo na kung talagang pinag-uusapan at sinusubaybayan tulad ng The Alibay. At higit sa lahat, ang ganitong pasasalamat mula sa Dreamscape ay isang indication na malaking tagumpay ang serye, hindi lang sa ratings kundi sa impact sa audience. Ang pasasalamat ng Dreamscape ay isang malinaw na pagpapakita ng kung gaano kalaki ang naging epekto ng The Alibay sa mga manood at kung gaano katindi ang suporta ng publiko sa tambalan ni Kim Chiu at Paolo Abilino. Sa dami ng seryeng sabay-sabay na lumalabas ngayon, sa TV, online platforms at streaming apps, hindi biro na isang proyekto ang makakuha ng matatag, consistent at passionate na fanbase. Pero nagawa ito ng The Alibay
at mas lalo pang tumingkad ang tagumpay dahil sa aktibong pakikilahok ng mga viewers sa social media, sa discussion threads at sa real-time reactions. Sa bawat episode, ramdam mo kung paano kinapitan ng audience ang kwento. Hindi lang basta nanood ang mga tao, nakisama sila sa emosyon, sa kaba, sa tensyon, at sa mga revelation na punong-puno ng suspense. Marami ang nagbigay ng theories, memes, at reaksyon gabi-gabi. Ibig sabihin, naging bahagi ng araw-araw ng mga tao ang seryeng ito. Kaya't ang pasasalamat ng Dreamscape ay hindi lang simpleng statement. Isa itong pagkilala na ang tagumpay ng isang proyekto ay hindi lang nakasalalay sa galing ng mga artista at production, kundi sa tibay ng suporta ng mga manonood. Mas malalim na kahulugan ng pasasalamat na ito. Napatunayan nila na malakas ang hatak ni Kim Chiu at Paulo Avellino bilang tandem. Hindi lang nakakakilig, nakakapagbigay din sila ng seryosong drama at psychological depth na bihirang mabuo ng iba. Nagkaroon ng malaking epekto ang serye sa industriya. Kung gaano kainit ang pagtanggap dito, malamang mag-udyok ito ng mas matapang na kwento, mas mataas na production quality, at mas daring na roles para sa mga artista. Nagbunga ang pagod ng buong production team. Mula sa writers hanggang crew, mararamdaman nilang sulit ang lahat dahil may mga taong tunay na nagmahal sa kanilang obra. Posibleng magbukas ito ng panibagong proyekto. Kapag ganito kalaki ang audience impact, madalas nagre-resulta ito sa sequel, spin-off, movie adaptation o panibagong serye para sa parehong tambalan. Dagdag pa, epekto sa mga fans. Ang mga fans ngayon ay hindi lang viewers, sila ay active participants. Kaya natural lang na parang pamilya ang touring ng Dreamscape sa kanila. Ang pasasalamat na ito ay parang paanyaya rin na samahan pa sila sa mga susunod pang proyekto. At sa kabilang banda, marami ding fans ang nalulungkot dahil papalapit na ang pagtatapos ng serye. Pero ang ganitong klase ng impact ay patunay kung gaano kahusay ang pagkakagawa ng The Alibi. Ang masasabi ko sa balitang ito ay napaka-positibo at talagang nakakapagbigay ng inspirasyon, hindi lang para sa fans, kundi pati na rin para sa industriya ng TV. Ang pasasalamat ng Dreamscape ay simbolo ng isang matumpay na proyekto na sinuportahan mula simula hanggang dulo at malinaw na malaki ang naging epekto ng The Alibi sa mga manonood. Ito ay patunay na kapag maganda ang kwento, solid ang cast at consistent ang kalidad, natural na dumarami ang sumusubaybay. Sa kaso ni Kim Chiu at Paulo Avellino, ang laki ng appreciation ng public ay hindi na nakakapagtaka. Pareho silang kilala sa husay sa pag-arte, pero sa The Alibi, mas lalo nilang napakita ang lalim ng kanilang talento, kaya tuloy naging hooked ang audience gabi-gabi. Ang kanilang chemistry, intensity at commitment sa role ay malaking bahagi kung bakit naging viral, pinag-uusapan at sinubaybayan ng serye. Ang pasasalamat ng Dreamscape ay hindi lang basta thank you. Ito ay pagkilala sa power ng fans, sa lakas ng suporta, at sa solid na love ng audience sa tambalang Kim Paulo. Nagdudulot ito ng pag-asa na mas marami pang high-quality Filipino series ang gagawin at mas marami pang kwentong tatatatak sa mga manonood. Kung tutuusin, may isa pang magandang mensahe ang balitang ito. Kapag ang isang serye ay minahal ng tao, nararamdaman ito ng production at marunong silang magpahalaga. Narito pa ang ilang dagdag na pananaw na maari pang magpalalim sa balitang ito. 1. Patunay ito na epektibo ang storytelling ng Dreamscape. Hindi lahat ng serye nakakakuha ng ganito kalakas na engagement mula sa viewers. Ang pasasalamat ng Dreamscape ay indikasyon na matagumpay na ihatid ang isang kwento na tumago sa emosyon, nagpasiklab ng diskusyon, at nagpa-viral gabi-gabi. Ibig sabihin, hindi lang artista ang nagdala, pati writers, directors, at buong production team ay nag-level up para makagawa ng isang memorable series. 2. Isa rin itong magandang signal para sa future projects ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Kapag ganito kainit ang pagtanggap ng publiko, madalas nagbunga ito ng mas maraming offers, mas challenging na roles, at mas malaking exposure para sa mga artista. Posible pang magkaroon ng movie adaptation, spin-off, special episode, o bagong serye na sila ulit ang bida. Hindi malayo dahil ngayon, mataas ang demand para sa tandem nila. 3. Posible ring mas lumakas ang tiwala ng advertisers at networks. Kapag ang isang show ay consistent na pinag-uusapan, mataas ang ratings at social traction, tumataas ang kumpiyansa ng advertisers. Nakakatulong ito para sa industriya na makapag-produce pa ng mas dekalidad na content. 4. Lumalawak ang recognition ng Pinoy shows sa digital space. Napansin na marami na ang The Alibi ay madalas mag-trend sa social media.
Ibig sabihin, hindi lang dito sa Pilipinas tumatak, pati overseas Filipinos ay nakisabay at sumuporta. Sa panahon ngayon na international na ang labanan, malaking hakbang to para sa Filipino entertainment. Nakakabuo rin ito ng solid na komunidad ng fans. Ang isang magandang epekto ng seryeng nagiging successful ay ang pagbuo ng online communities, mga supporters na nagbabahagi ng theories, reactions, edits, fan art at iba pa. Ito ay nagiging extension ng show, buhay na buhay kahit wala ng bagong episode.